Magsitayo ang lahat para sa pambungad na panalangin. Class Mayor, maaari mo mapangunahan ng panalangin? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. So magandang araw, BSED Filipino Tutu. So sa hindi pa nakakakilala sa akin, ako nga pala si Binibining Lilian Maui Talara, ang inyong magiging guro sa asignaturang ito. At naway maging makabuluhan at marami kayong matutunan sa ating klase. Okay, so bago kayo magsiupo, ay pakiayos muna ang mga upuan at pakipulot ng mga makikitang kalat sa sahig. Okay, tapos na ba class? Kung gayon ay magsiupo na ang lahat. So, kumusta naman ang araw niyo, class? Kaya pa ba? Okay. Naway maging okay talaga kayo, no? At patuloy lang na lumaban para sa ating mga pangarap. Okay, class. Okay, para sa inyong attendance, class monitor, pakitala kung sino ang nandito at kung sino ang lumiban sa klase. Okay, maraming salamat, class monitor. So, panibagong araw, panibagong paksa na naman ang ating tatalakayin. Ngunit bago tayo magtungo sa susunod na paksa, ay balikan muna natin kung ano ang ating tinalakay noong nakaraang tagpo. So, sino ba ang nakakaalala pa kung ano ang tinalakay natin noong nakaraang tagpo? Okay, Binibining Anyana, maaari mo bang ibahagi sa amin ang iyong pagbabalik tanaw? Okay, magaling Binibini. So, tama ang iyong sinabi. So, tinalakay natin ang makrong kasanayan sa pagsasalita, lalo na sa kahalagahan nito bilang isang guro sa hinaharap. Tunay talagang magagamit natin ito. So, okay. So, alam kong naiintindihan niyo na talaga ng lubusan ang makrong kasanayan sa pagsasalita. Kaya mayroon pa ba kayong mga katanungan? Okay, mabuti naman. Kung ganon, ay maaari na nating simulan ang ating bagong talakayan. Ngunit bago natin simulan ang ating talakayan, ay magkakaroon muna tayo ng pambungad na laro na tiyak kong magpapagana sa inyong mga isipan at tatawagin natin itong larawan, titik, porma ko ay susihin mo. So, narito ang panuto. Susihin at suriin ng mabuti ang larawan, ang mga titik, at ang porma ng mga ipapakita ko. So, nauunawaan ng baklas? Okay, mabuti kung ganon. So, handa na ba ang lahat? Okay, sige, simulan na natin. Kung sino ang gustong sumagot, ay taas lamang ang kanang kamay. Okay, Binibini, nagtaas ka ng iyong kamay. Pwede mo bang ibahagi ang iyong napapansin? Okay, tama Binibini, no? So, ang sinabi ni Binibini ay mayroong mga tiyak na ngalan at mayroon din namang mga pangkalahatang ngalan. So, may punto ang iyong kasagutan, Binibini, no? So, bigyan natin si Binibini ng 3 bagsak. Okay, magaling. Maraming salamat, Binibini. So, ano pa kaya ang inyong napapansin? Okay, Ginoo, nagtaas ka ng iyong kamay. Okay, Ginoo, maraming salamat. So, may punto rin ang iyong sagot. So, sabi ni Ginoo na ang mga tiyak na ngalan daw ay nagsisimula sa malaking titik. So, maraming salamat, Ginoo. Bigyan natin siya ng 3 bagsak. Okay, maraming salamat, class. So, mayroon pa bang magbabahagi ng kanilang mga napapansin? Okay, kung gayon, ay maaari na nating simulan ang ating talakayan sa araw na ito. At ang ating magiging paksa sa araw na ito ay ang 2 uri ng pangalan. So, ngayon, bago natin simulan ang ating talakayan, ay narito muna ang ating mga layunin. Basahin ng sabay-sabay.
Okay, maraming salamat, class. So, ang mga layuning ito ay ating makakamtan kung bibigyan ninyo ako ng bato. So, B, para sa bait. A, para sa asal na magalang. T, para sa tiwala sa sarili. At O, para sa organisadong pag-aaral. So, maaasahan ko ba kayo, class, na makakakuha ako ng maraming bato mula sa inyo? Okay, aasahan ko yan, ha? So, sa puntong ito, ay atin na talagang sisimulan ang ating formal na talakayan. So, ang ating tatalakayin ay ang dalawang uri ng pangalan. Ngunit bago natin italakay ang dalawang uri ng pangalan, ay atin munang bibigyang kahulugan ang pangalan. So, ano nga ba ito? Yes, binibining biliran, maaari mo bang ibahagi ang iyong kasagutan? Okay, magaling binibini, bigyan natin siya ng 5 bagsak. So, sabi ni Binibini, ang pangalan daw ay tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, hayop, puok o pangyayari. So, tama ang sinabi ni Binibini. So, hindi na rin naman lingid sa ating kaalaman kung ano ang pangalan. Dahil paulit-ulit na natin itong natalakay sa iba pa nating mga asignatura. Diba? Kung kaya ay hindi ko natatalakayin ng mas malalim kung ano ang pangalan dahil batid kong alam niyo na ito. So, ngayon ay dumako na tayo sa mga uri ng pangalan. So, ano kaya ang dalawang uri ng pangalan? Yes, Binibining Claire? Okay, magaling Binibini. Bigyan natin si Binibini ng 3 bagsak. Okay, so ang dalawang uri ng pangalan ay ang pangalang pantangi at pangalang pambalana. So ngayon ay uunahin nating talakayin kung ano ang pangalang pantangi. So pakibasa ng sabay-sabay. Okay, maraming salamat sa pagbasa, class. So, ang pangalang pantangi ay tumutukoy sa tiyak na ngalan ng tao, bagay, hayop, puok o pangyayari. From the word itself na tangi o natatangi, dahil isa lamang ang tinutukoy nito. So, kadalasan din itong nagsisimula sa malaking titik. Halimbawa na lamang, kung tao ang tinutukoy ay Grace. Kung hayop naman ay brownie. Kung bagay naman ay night. Kung lugar naman ay Bohol. Kung pangyayari naman ay Pasko. So atin talagang mapapansin na tiyak na ngalan ang mga nasa halimbawa. At nagsisimula ito sa malaking titik. So naiintindihan lang ba ang pangalang pantangi, class? Mayroon pa ba kayong mga katanungan? Okay, magaling. Kung gayon ay dumako na tayo sa pangalawang uri ng pangalan. So ngayon ay mayroon na kayong kaalaman sa pangalang pantangi. So mayroon na kayong mga ideya kung ano ang pangalang pambalana? So itaas lamang ang kamay sa gusto magbahagi ng kanilang kasagutan. Okay, Ginoo, ibahagi mo na ang iyong sagot. Okay, mahusay Ginoo. Ang iyong sagot ay may punto. So, bigyan natin si Ginoo ng 3 bagsak. So, ang sabi ni Ginoo ay ang pangalang pambalana daw ay tumutukoy sa karaniwang ngalan ng tao, bagay, hayop, puok o pangyayari. Okay. So, kung ang pangalang pantangi ay tumutukoy sa tiyak o specific na ngalan ng tao, bagay, hayop, puok o pangyayari, ang pangalang pambalana naman ay tumutukoy sa pangkalahatan o sa karaniwang tawag sa ngalan ng tao, bagay, hayop, puok o pangyayari. So ito rin ay kadalasang nagsisimula sa mga maliliit na titik. So halimbawa na lamang kung ang tao ang tinutukoy ay guro. Kung hayop naman ay aso.
Kung bagay naman ay sapatos. Kung pook naman ay lalawigan. At kung pangyayari ay pagdiriwang. So masasabi talaga natin na pangkalahatang ngalan ang mga halimbawang nabanggit. Sapagkat kung sasabihin natin ngalan ng aso, ay maraming pwedeng ipangalan ang aso. So kung sasabihin naman natin ngalan ng lalawigan, ay mayroon ding maraming pwedeng ngalan ng lalawigan. So naiintindihan lang ba ang pangalang Pambalana? Mayroon pa ba kayong mga katanungan patungkol sa pangalang Pambalana? Okay. So naiintindihan lang ba ang dalawang uri ng pangalan? Okay, magaling. So narito ang table upang mas madali ninyong maunawaan ang Pantangi at Pambalana. Okay. So kung talagang naiintindihan, ano nga ulit ang dalawang uri ng pangalan? Yes, Binibini. Okay, magaling class, no? Tunay ngang naunawaan ninyo ang ating tinalakay ngayong araw. So wala na ba talaga kayong mga katanungan? Okay, magaling. At kung wala na talaga yung mga katanungan, ay ako ang magtatanong class. So game na ba kayo? Handa na ba kayo? Okay. So narito ang aking tanong. So bilang isang mag-aaral, bakit mahalaga para sa iyo ang matutunan ang pagkakaiba ng Pantangi at Pambalana sa inyong pangaraw-araw na pakikipagkomunikasyon? So itaas lamang ang kanang kamay sa gustong sumagot. Okay, sige Binibini, bahagi mo na ang iyong sagot. Okay, maraming salamat Binibini. Napakaganda ng iyong sagot. So bigyan natin si Binibini ng round applause. So tama class no ang sinabi ni Binibini na mahalaga talaga na matutunan ang Pantangi at Pambalana upang makatulong sa atin sa mas malinaw at maayos na pakikipagkomunikasyon. Dahil mapapahayag din natin kung sino at ano ang ating tinutukoy. Hindi lamang sa pakikipagkomunikasyon, kundi pati na rin sa pagsulat dahil magiging makabuluhan ang mga ating sinusulat kung tama ang mga salita sa isang pangungusap. So ngayon ay dadako na tayo sa inyong ebalwasyon o gawain. Okay, para sa inyong ebalwasyon o gawain, sa kalahating papel, sumulat ng 5 sariling halimbawa ng Pantangi at Pambalana sa loob ng isang pangungusap. So meron akong nilagay na halimbawa dyan at tignan nyo na lamang yan. So para naman sa inyong takdang aralin, ay sa isang kapat na papel, isulat kung Pantangi o Pambalana ang mga sumusunod na pangalan. Ilagay lamang sa gilid ng mga salita. Okay, class. So yun lamang para sa araw na ito. Nawa ay marami kayong natutunan at naintindihan ninyo ang ating tinalakay ngayong araw. So para sa panapos na panalangin, magsitayo ang lahat. Okay, Mayor, pangunahan ang panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo.